Hmm. Kumusta po yung mission nyo? Okay naman. Nakakapagod pero... Oo. So, ano lang ako ngayon, naglelo kasi yung health ko din. Oo nga po, hindi ko kayo nakamusta nun. Yung health ko medyo... 40 na ako eh. Matanda po pala ako sa inyo, eh, no? Matanda pala ako sa... Matanda ka ba? Akala ko matanda ako sa'yo. Hindi po. Akala ko nga po mas ano po kayo sa akin. Si matanda na talaga yung mukha mo. Hindi. Nung nagkasama po tayo sa ano, di ba? Kuya-kuya, sabi ko. Mas ano po pala. Pero 2 years lang naman po. Masaya po ako doon sa mga nagagawa po niyo dyan, sa mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa ating Diyos. Meron tayong isang Kuya Paul. At syempre, alam mo nalungkot ako. Kung kay Dave. Oo nga po, no? Oo, nalungkot ako. Sabi ko, nangyari kay Dave. Hindi po. Pagka nasasaktan ako pag pinapanood ko yung ano, hindi ko nahating tuloy kasi naiinis ako. Parang, syempre normal, parang bumalik ulit yung... Parang gano'n. Yan sa akin po, siyempre, yung puso ng isang ama, hindi ko kasi biro yung 5 years, Kuya Paul. Ay, nasubaybay ang kuya ni nasa Maynila pa lang, kaya alam ko sa... Bati po pala kayo, Kuya Paul, sa mga katekram. Ay. Hello po mga katekram dyan. Thank you so much po sa pag-support kay Kuya Tek. Ayan, sana po ay patuloy niyo pong supportan sa Kuya Tekram. And yung mga nakapollow, nakasubscribe sa akin, punta rin po kayo kay Kuya Tekram. We're friends. Di man kami nag-uusap palagi. Pero since 2021 ba yun? Hindi lang po. 19 yata. Scoop ho tayo nun eh. Yung magkakilala na po kami niyan. Di man kami nagkakausap palagi. Di man kami nagkakasama or nakikita. But we're friends po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kuya Paul. Thank you, Kuya. Tinatawagan ko po kayo nung ano eh. Wait lang po. Check ko lang po kung kailan ko kayo tinatawagan. Nung Kuya Paul. Nasa ano po kasi kami nun. Nasa bundok po kami. Gusto ko po kayong batiin kasi hindi ko po kayong... Cannot be reached yung number lang po eh. Wala po kasing ano doon. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po yung... Nandito ako sa Laguna. Tama si Kuya Paul. Hi, good morning. Good morning po. Si Kuya Paul. Saan siya ngayon? Saan, Kuya Paul, yung ano nyo ngayon? Mission nyo ngayon? Hindi, nandito ako sa Laguna, sa San Pedro. Ako kasi magdidibo si Maylin kaya Kuya. Paano na lang. Doon siya nagbe-vlog. O sige, ano? Good morning na lang. Good morning po. Okay. Diyan po pala gaganapin yung birthday niya. Galing kami dyan, Kuya, nung ano yun. Kailan po ba kami galing yan? 2 weeks ago. Kumusta po yung mission nyo? Okay naman. Nakakapagod pero... Oo. So, ano lang ako ngayon, naglelo kasi yung health ko din. Oo nga po, hindi ko kayo nakamusta nun. Yung health ko medyo... 40 na ako eh. Matanda po pala ako sa inyo, eh, no? Matanda pala ako sa... Matanda ka ba? Akala ko matanda ako sa'yo. Hindi po. Akala ko nga po mas ano po kayo sa akin. Si matanda na talaga yung mukha mo. Hindi. Nung nagkasama po tayo sa ano, di ba? Kuya-kuya, sabi ko. Mas ano po pala. Pero 2 years lang naman po.
masaya po ako doon sa mga nagagawa po niyo dyan, sa mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa ating Diyos. Meron tayong isang Kuya Paul. At syempre, alam mo, nalungkot ako. Kung kay Dave. Oo nga po no? Oo, nalungkot ako. Sabi ko, nangyari kay Dave. Hindi po. Pagka nasasaktan ako, pag napanood ko yung hindi ko nahating tuloy kasi inis ako. Parang, syempre normal, parang bumalik ulit yung parang gano'n. Yan sa akin po, siyempre, yung puso ng isang ama, hindi ko kasi biro yung 5 years, Kuya Paul. Ay, nasubaybayan ko yan eh. Nasa Maynila pa lang, kaya alam ko sa... Yung, alam mo yung yung nagtatawanan kayo, ayan na naman. Hindi yung lang po, yung ibinigay na saya sa 5 years. Yung na lang, yung saya na lang, yung ginawa niyang, yung idinulot niyang kaligayahan sa amin. Sa aming lahat. Hindi lang sa akin, sa aming lahat, pati sa mga kapatid niya. Ano po? Hopefully, magbago isip niya. Kinonsinti po kasi, kaya po ganun. Kaya ngayon... Hindi sana siya umalis sa'yo. Hindi, kaya alam ko, ang hirap nito kay Kuya Tegra. Ang hirap nito, sabi ko. Ama na siya noon eh, kasi ang liit pa noon eh. Kumusta tipisorit niya? Diyos ko po. Ano lang, hindi, alam ko meron pong dahilan si God. Kaya po pinapasa Diyos ko na lang po lahat para hindi po nakakatuwa. Nakakatuwa kausap mo yung mga hindi po siya naka-screen record eh. Nakakatuwa ka, Tekram, yung mga kasama ko po, mga co-vloggers mo, lalo especially si Kuya Paul po kasi nakasama ko po yan sa Manila, kaya nakaka-proud lang yung mga taong ganito na nakasama mo dati. Masaya lang sa puso. Gabi naka-live, hindi ko inaabot. Tapos na, nagpapaalam na kayo, hindi ko na natuloy. Ay, sayang. Kasi parang baka ako nakikichismis ako. Ano kaya nangyari kayo? Di baka gano'n? Baka may masabi ko. Sinusubaybayan ko talaga. Pagka wala, nasasad talaga. Hindi ko ma-explain. Kasi nga, nasubaybayan ko yung bata. Bati po pala kayo, Kuya Paul, sa mga katekram. Ayan. Hello po mga katekram dyan. Thank you so much po sa pag-support kay Kuya Tek. Ayan, sana po ay patuloy niyo pong supportan sa Kuya Tekram. And yung mga nakapollow, nakasubscribe sa akin, punta rin po kayo kay Kuya Tekram. We're friends. Yung kami nag-uusap palagi. Pero since 2021 ba yun? Hindi lang po. 19 yata. Scoop out tayo nun eh. Yun, magkakilala na po kami niyan. Di man kami nagkakausap palagi, di man kami nagkakasama or nakikita. But we're friends po. Naalala ko po yung alam niyo yung sa dami po naming magkakasama sa Manila. Time pa po ni Idols ko. Siyempre marami po kayong grupo, no? Kaya tumatak ko si Kuya Paul sa akin isa po siya sa mga, alam mo yung parang masaya siya na kung ano yung nararating ng isang kasama mo. Isa po si Kuya Paul sa nakitaan kong masaya kung ano po yung takbo yung channel po natin doon, di ba po? Parang proud na proud po si Kuya Paul. Masaya po siya. Kaya, Kuya Paul, thank you sa pagmamahal. Tapos alam ko, isa si Kuya Paul sa mga nagsishare sa natin noon. Kaya, yung mga gaya po nyo, sabi ko nga, malito malaki yung utang na loob. Malaking yun, habang buhay ko po nadadalhin yun. At pasasalamat. Sana magkita-kita na tayo. At tagal po, no? Una po sila Kuya Rab, sila Kuya Bal, sabi nila pupunta ko noon. Pero thank you pa rin kay God kasi natutuloy-tuloy po natin yung kasama po ng mga nagmamahal sa atin, gano'n.
mga nagmamahal sa atin, ibig ko sabihin yung mga ka-Telegram family, mga sumusubaybay. Tuloy-tuloy lang. Ganun talaga. Huwag lang tayo susuko. Basta tuloy lang. Tapos enjoy lang natin. Ako kasi kasi ako pag iniisip ko na lang lagi, enjoy lang. Tapos yung bawat mission na gagawin namin kada araw, kay God lang lahat. Tama. Mali. Sabi ko naman sa team ko, malaki man o maliit ang views. Forget mo yun. Enjoy natin, happy. So, awa ng Diyos, tagal-tagal ko na sa Davao, almost 4 years na. Oo nga, no? Talagang sacrifice talaga, Kuya Paul, no? Oo, parang yung puso ko nandun eh. Parang natutuwa na. Parang, ano po Kuya Paul, no? Yung, paano ko po ba ma-describe? Paano nyo ba ma-describe pagka hindi ko kayo naka-mission sa isang araw? Or sa isang linggo? Kasi, naalala ko noong una, 7 days kami, almost wala kaming day off. So parang, sabi ko nga sa team ko, hindi buo ang araw. Hindi buo yung araw. Yeah. Oo. Kasi wala nga kaming day off, 7 days. Sabi ko sa kanila, ano pakiramdam nyo kapag, siyempre Sunday, lalaan natin kay God. After ng magsimba, ano yung pakiramdam kapag wala kayong ginagawa? Hindi na sila sanay. So, sabi nila, pag nag-mission tayo kahit Sunday, yun lalo na pag Sunday, kasi kay God yun. Pero pag sinamahan mo pa rin ang pag-mission, complete yung yung itang araw na linggo na yun na ipapapahinga. Pag sinamahan mo pa ng mission, kompleto. Dati ganyan po ako eh. Yung Sunday talaga, binubuhos ko din sa mission. Kaso, pinapagalitan po ako ng mga kagaya ni Tito Ading. Ibigay mo na yan kay God sa pamilya mo. Totoo naman po yun, dapat po talaga kay God, yung buong araw at saka sa pamilya. Para magkaroon tayo ng mas malalim na. Kasi minsan, dapat nga po araw-araw eh. At least 10 to 15 o 30 minutes, meron tayong parang connection kay God about pagbasa ng Bible, panonood ng parang mas lumalim ba yung natin, yung connection kay God. Kailangan, minsan kasi, gaya nung, ayaw naman ni God na pati yung spiritual natin napapabayaan po. So, yun din yung inano ko na, every morning, tanghali, hapon, palagi kami nagpipray. Kasi lalo sa bundok, so pero thanks God, kasi never pa kaming aksidente, walang nangyaring masama sa amin. Ganun lang. Sabi ko, enjoy lang natin. Kasi yun na yung yun na yung yun na yung parang ilagay ko na talaga, yakap ko na Sabi ko, katulad ngayon, dapat sabi ko, layo ko nga sa pamilya rin. Pili ko nga, W ko Kasi kakauwi lang ako pagka minsan, once a month. Ganyan. Then after 2 months. Buti po kaya niyo yung ganun no? Parang nasinanay ko yung sarili ko kasi kung hindi ko to gagawin, hindi ko rin magagawa yung gusto ko. Hanggang sa, ayun, parang residente na ako ng Davao. Parang gano'n. Taga-Davao na talaga ako. Inaral ko mga lingwahe, magsalita ng Bisaya. Pero hanggang ngayon nag-aaral parang pati yung salita ng mga katutubo. Inaaral ko pa din. Kasi gusto ko ang gusto ko kasi, darating yung araw na komportable na silang magkwento sa akin. Kasi kasi mas nakikilala ko sila sa lalim ng story ng buhay nila. Yung bang connection namin, yung lingwahe. Hindi ako nahihirapan, kaya inaaral ko talaga ng mabuti. Kasi ngayon ko lang na-realize kasi na hindi talaga pwedeng ako mag-a-adjust lagi. So, ako yung mag-adjust para mas nakintindihan ko yung kwento nila. Sa akin kasi parang di ko kayang, yung 1 week kaya ko pa tiisin sa mga anak ko. Pero yung buwan na parang hindi ko din kakayanin. Okay lang.
kaya. Okay lang po na mag-drive ako ng kumare 6 hours a day. Kahit na mag-drive akong ganun, at least makita ko yung mga anak ko. Parang ganun. Papunta ko kasi papuntang Kuya Paul, malayo-layo din po eh. Papuntang Bitbit, nasa 3 oras papunta. Balikan, 6 na oras po. Kaya ganun po yung... Panood ko na yung mga vlog mo na may mga katutubo ka na doon, yung mga Aita. No? Alam mo yung mga katutubo talaga, may common talaga rin sila eh. Yung dito at saka yung doon. Kasi nakapag-vlog din ako sa mga Aita. Ng startup. May common talaga sila. May common. May po pala, Kuya Paul, yung isang napuntahan ko, natulungan niyo din eh, nabigyan niyo siya ng pampagawa ng CR. Saan yun? Sa po? Sa paano ba to? Sa Bitbit, tapos pagpanik nyo, sa Suha po. Yun, sa Suha. Pero, thank you daw po, thank you. Binigyan niyo daw po siya ng 20,000 yata, yung pang... Sa Suha po, Kuya Paul. Sa dami po kasi na natutulungan niyo, hindi niyo na Oo, nalimot ko na yung iba. Minsan, nakasalubong na nila ako. Nakagawa daw po ng CR para doon sa tulong po niyo. Yeah. Ito yung malapit sa sa Tarlac ba yan? Hindi po, sa po, Kuya Paul, sa Bitbit, sa Suha. Doon po sa Pampanga. Hindi po. Bulacan po, Bulacan. Sa San Jose del Monte, hindi. Sa dami po nung natutulungan ni Kuya Paul, di na maalala yung... Kaya sabi ko, lawak na nasasakop ni Kuya Paul. Hindi na nga ako nakabalik ulit ng Tarlac kasi ang busy ko. Sabi ko, sunod na lang ulit. Kasi mag-vision dyan eh. Kasi yung mga katutubo, nakakatuwa yan sila eh. Yung simpleng bagay po, no? Oo. Isipin niyo, magdala ka lang po ng talaga yung saya nila. Ramdam na ramdam po yung kaligayahan sa nila. Basta mga katutubo, sobrang malapit ako sa mga yan. Isa lang gusto ko lahat yung pinupuntahan. Kasi nga sa plan ko noon, lahat ng mga katutubo sa Pilipinas, mapuntahan ko. Yung health ko lang yung bumibigay sa biyahe. Grabe. Grabe ni Kuya Paul. Kaya yung sobra po ako natutuwa. Para ho kayong yung pinupuntahan niyo para probinsya lang. Lipad doon, dito. Nagawa ko last year, kaya lang nitong bago mag-2020, December, bumigay yung bato, na-dengue na ako. Ganyan. Parang hindi ko na kaya. Sabi ko, matanda na talaga ako. Maglaylo lang konti. Laylo muna. Kasi yung health mahirap naman. Magta-travel tayo na magta-travel, ma-overfatigue. Naman yung mag-suffer. So, hindi mo rin magagawa yung mission. Kuya Paul, dapat din tulog mo at least mga 7 o 8 hours. Meron po kayong buong ganun. Wag po Tapos ang ginagawa ko ngayon, 5 days na lang kami nagpa-vlog. Yung Saturday, Sunday, pahinga ko yan. Wala akong cellphone. Sa cellphone naman ako kung may mag-message. Kasi ako din ang editor eh. Lahat ako. So, kumbaga, kaya naman ako yung nag-i-edit. Kasi gusto ko yung ramdam ko yung gagawin. Yung mas nailalapit ko yung sarili ko doon sa story ng tao pag ako mag-i-edit. Kayo po pala yung nag-i-edit? Yes. Never ako nagpa-edit. Never. Okay. Lahat ako gagawa niyan. So, yung iba lang, yung sa mga pagbabasa ng message, sa scholar program, ganyan. Pinapagod ko yun kasi syempre hindi ko na kaya. Pero pagdating sa pag-i-edit, wala. Ako yan. Grabe. Wala yan. Ibig sabihin, pag-uwi niyo pala, gagawin ba niyo yung I-edit ko pa yan. Tapos magpapahinga ako niyan kasi ang pag-i-edit ko, papanoorin ko muna siya sa screen, sa TV. Sa malaking TV. Panoorin ko muna, bago ko edit yan. Panoorin ko muna. Hindi, ko lang yung mata. Kasi din po yan sa mata eh. Laging sa araw-araw po na di po. Yun nga, kaya
nagsasalapin ako minsan. Kasi hindi na na cellphone. Kaya minsan nahihilo rin ako. Kasi matanda na may maintenance na ako Ha? Oo, may na ako. May lusatan. Kasi lahi namin kuya. Lahi namin. Nasa blood na namin. So lahat kami ay nagme-maintenance. So kaya dati lakas ko pa Kahit ano katarik yan, makiyat ko yan bundok. Nahirapan na po kayo, parang humihingal po kayo. Oo, pero ngayon naglaylo na ako. Yung mga masyadong matataas na bundok na hindi namin kaya, sila na lang pinabababa namin. Ay dito, may ganyan. Nung nagpatingin po ako, nagbigay po sila ng gamot. Sabi ko, kung itutuloy-tuloy ko to, magiging din ako. Sabi ko, magiging parang maintenance ko din. Alam, mali yun. Ininto ko po. Alam, tama yung advice ng doktor. Kasi sa bagay, Siguro 1 month ko po nainom, tapos pang 6 months so dapat Pero yun nga, nininto ko po kasi ang ko na lang, diet po, ganun. Okay naman yung diet, pero once na, halimbawa kayo Telegram, kahit ngayon, okay ka na, kasi sa edad natin ngayon, syempre sa kinakain din. Darating yung time na mahilo ka ulit, magpa-check up. Kaya, sundin mo na yung payo ng doktor. Once na ikaw ay nabigla, tinamaan ka niyan, di ka nagme-med, yun yung kakatakot. Yeah. Kaya yung iba na with heart attack, na stroke, maintenance is good. Kasi yun yung pamblock natin sa dugo Yeah. Kaya ako, tinuloy ko na lang kasi mamaya one time, big time ako. Kasi nangyari natin, nasa Batangas pala ako nung doon ako may nagpo-vlog. Yeah. Bigla akong nahilo na parang stroke na ako nun. Bigla akong habang nakatape kami, pinakat ko kasi hindi ko na kaya. Nanginginig ito yung kalahating katawan ko. Tapos ito, ginaganon ko parang wala akong pakaramdam. Inalaga ko. Yun, na-diagnose ako na hypertension. Kung hindi ako nadala, na-stroke na ako. Napaka-importante nung gamot. Pero yun nga, Parang habang kinukwento niyo po yan, para akong nahilo ilan taon ka na kaya, Tay? 40 po, 1983 po ako 43. 42 po. 42. Hindi na biro yung edad natin. Ano ko tayo, regular check-up. Kung hindi man sa doktor sa'yo na wag ka muna mag-maintain. Kung ganun. Pero pag sinabihan ka na mag-maintenance ka, makatulong sa'yo yun. Kasi nga mahirap yung one time, big time ka, hindi mo alam. Yeah, tapos pumapanig pa tayo ng bundok no? Kaya ako tuloy-tuloy lang, tsaka exercise. Pero ako regular ang check-up ko every 2 months. Hindi na ako wala na akong nararamdamang hilo. Wala na sa akin yun. Pero kayo yung nagda-drive? Or may... Yun lang, may driver ako kasama yun. Yun lang. Dati po kasama ko si Tito Darius lumalaki po kasi yung gastos na din nung mga anak niya. Siyempre, mas maganda yung may negosyo siya. Mas maganda po yung si Tita Pat. Si Kuya Paul. Pat.